Albayalde. Medyo maingay ho si Albayalde ngayon. No, kasalanan din nila Bato de la Rosa to eh. Kasalanan din ng dating Pangulo to eh. Bakit to, mga kababayan? Etong tao na to, hindi ko masyadong narinig to. Hindi ko masyadong nagdadadakdak, ngayon lang ho. Kasi ramdam na din nila na malalabasan din sila ng warrant of arrest. Siya, tumahimik siya. Simula nung naupo ang simula po nang naupo si Pangulong Bongbong Marcos. No? Kaso po, yung mga mga kasama niya dati, madadakdak, pinagsisisiraan po si Pangulong Bongbong Marcos. Ako ho, naniniwala mga bossing, doon sa sinasabi ni Katunying na, sino ba naman ang gaganahan na ipagtanggol yung mga yan kung araw-araw binibira ka, sinatawag kang adik? Sino ba naman ang gaganahan na wag papasukin ng ICC o tulungan sila? At dito na lang sa Pilipinas, investigahan. Tama nga naman kadadakdak, kababanat, kakatawag ng adik, ayun po ang nangyari. At sinasabi nila, tinraidor sila ni Bongbong Marcos, mukhang China po ang nagtraidor sa kanila. Dahil sabi po ni Atty. Larry Gadon, kaya't nagbiyahe yan ng Hong Kong, hihingi ng asylum. May naghihintay pa nga daw pong 10 pinto na mansyon kay dating Pangulong Duterte sa China. Di ba yun talaga yung friend niya? Nung nalaman daw po, nalilabas na yung warrant kay dating Pangulong Duterte, hindi na daw po tinanggap sa China. Tingnan mo, biruin mo, buong buhay niya, buong 6 na taon na nanunungkulan siya, grabe, yung pagbuntot niya o pagsunod niya sa China. Tapos, nung eto na, siya naman ang nangangailangan, tinanggihan. Pinauwi na ng Pilipinas, hindi kinupkop. Tablado. 'Di ba? Ngayon, kaya nandun ang dating Pangulo. 'Di ba? Baka sabihin ninyo, Mark Ramos nagbabalita ng walang katotohanan. Eto, puntahan natin 'to. Nasaan ba 'yun? Ito. Tama ba? Ito, pakinggan nyo Larry na kaya daw nagpunta si Digong, si Presidente, si FPRR, the former President, sa Hong Kong, it was a gateway to China. Yes. And then China daw ay hindi siya tinanggap. Ano ba yan? Chismis ba yan? Meron kaming mga intel reports. May mga intel reports, di ba? Si Larry Gadon yung nagsasalita sa likod. And although we cannot say not verified in this is true, but from the time that Duterte left Davao on Friday evening, kasi minute by minute naka-report yan sa amin. Kung saan siya nagpunta, ganyan. Alam na namin na may possibility na magtago sa China. Kasi may possibility. Yan naman talaga, connect-connecta yan. China, Hong Kong, Macau, isang tulay lang yan. Meron kaming na-receive din na report na merong 10 bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Na ang report din sa amin is it could have been bought by yung mga Chinese friends niya na nagnegosyo dito. Yung mga bumili na. Tingnan nyo Sabi sa inyo, hindi tayo gagawa ng reaction video kung wala tayong mga ganyang mga pagbabasihan. No, na yung mga nakinabang dun sa COVID, yung nakinabang sa mga Parmali, mga ganyan. Billion-billion kasi ang napunta sa kanila So, at the time, hindi pa na-issue yung warrant. But, on Friday evening, na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping. Sino si Jinping? Si Xi Jinping, nalaman yung lumabas yung warrant, kaibigan niyo yun, di ba? Best friend ni dating Pangulong Duterte. Si Xi Jinping. Nung nalaman na may arrest warrant na, and through the Interpol. So, parang, hindi na. Hindi pwede. Loko to si Jojo Alearo. Balik na, uwi na ng Pilipinas. Parang you know why? Because China cannot also afford to displease Europe, the European Union. Because the biggest trading partner of China is Europe. That's true. And the biggest investors in China are European companies.
sinasabi ko. Kaya ngayon ho, mga kababayan, etong mga natahimik na, hindi na bumabanat sa Pangulo, wala naman sinasabi, syempre, damay ho sila, mga bossing. Sila yung mga nireklamo ni Trillanes ho, di ba? Ayan, si Albayalde, ano sabi dito? Former Philippine National Police Chief Oscar Albayalde on Monday said he is preparing for a possible arrest warrant. No? From the International Criminal Court in connection with war on drugs. Albayalde ready for possible ICC arrest. Yan, matapang bato ha. Siguro iniisip niya pa, masasamahan ko ang dating Pangulong Duterte doon. Pero siyempre, galit din to kay Torre. Bakit? Si Torre, yung mga nangunguna doon sa mga kaibigan nila Di ba? Si Torre umaresto kay Buloyski, tapos mag-best friend. Di ba, Shiro Kansaki? Paalam sa'yo. Mag-best friend. Digong at si Buloyski, parehas oblo. Si Buloyski yan, mga ilang panahon yan, ililipad na sa Estados Unidos din yan. Galit, no? Mayabang daw si Torre. Ang mauna kong maiisa is bastos. No? Bastos. Biruin mo mga kababayan, simula umaga paglapag na ng eroplano, sa eroplano pa lang, sinundo na ang dating Pangulong Duterte. Umabot na ng gabi. Hindi pa din sumasama. No? Kumpletos recados naman. Humaharang sila Midaldea. Gusto mo basahan kita ng Basahan kita ng tawag dito? Nakalimutan ko. I-comment nyo dyan, no? Basahan kita. Binasahan. Di ba? Ngayon, saka na sila napasama. Ngayon, bastos pa din para sa kanila. Kasi nga daw po, bakit kayo nabastusan? Bastos. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process. Ayan, Miranda rights. Ano daw, hindi nakakakuha ng due process? Siya na-accord ng due process din. No? Puwersahan, nandun. Puwersahan pa ba yun? Binasahan ng Miranda rights, di ba? Mga kababayan, pinaliwanag ang lahat ng karapatan. So, nandun yung nakita naman po natin, di ba? Na kung paano siya natrato. Halos sabihin niya na kung hindi ka tatayo dyan, kakalad ka rin kita, iakyat. Kasi nga, talagang walang planong sumama. Talagang walang planong umalis doon. Di ba? Halatang talagang magstay lang sila doon. Pero dati sinasabi ng dating Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, gusto nyo, bukas na ang ICC. Gusto niya, bukas na ang ICC. Umpisa na ang investigasyon. Diba? Pero nung nandun halatang ayaw. Halatang takot magpa-aresto. Yun yung mga nakita natin sa kanila. Tingnan nyo, ito si Bato. Naging style ng dating Pangulo din to Mga nakita natin nung inaaresto sila, no? Todo paliwanag sila. Bakit nyo kami isasama? Anong ganitong ganyan? Halatang ayaw. 'Di ba? Halatang hindi nila matanggap na kukuhanin sila at ililipad sa ICC sa Netherlands. Nung nandun ako, mga kababayan, nasa Netherlands na ho. Siguro naisip niya, wala na, nandito na ako No choice na ako. Pagmukain ko na lang na hero ako. Pagmukain ko na lang na bayani ako. Tapat doon sa camera. 'Di ba? Sabi doon sa mga kapulisan, mga kapulisan, eto na. 'Di ba pangako ko sa inyo, haharapin ko 'to, no? Gawin niyo, trabaho niyo, haharapin ko 'to. Eto na, hinaharap ko na. Maluwag sa kanya daw. 'Di ba? So ngayon, nagmumukha na siyang hero. Baka yung request niya na rebulto, baka tupadin ng mga DDS. Malamang tutupadin ho yan. Ang tanong lang ho, ang majority ba ng Pilipino papayag doon sa request niya na itabi kay Jose Rizal? Baka malabo po yun. Bago tayo matapos, bigyan ko kayo ng idea saan pwede yan. Pwede sa loob, itayo nyo sa loob ng bahay ni dating Pangulong Duterte, yun, walang makakapigil doon.
property niya yun eh. Or sa loob ng KOJC. Di ba? Sa loob ng KOJC. Total naman, diyan, best friend niya yan. Hindi papalagyo si Buloyski. O, tabi sila na rebulto. Mga boss chief, amo sir. Haba nito ha, 1 oras, 20 minuto. First time na ganito kahaba yung vlog ko. Magpapaalam na ako. Maraming salamat. 1,000 manonood. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung like, yung subscribe, and pakishare na din po.